beloved Boss Mike Cervera. Ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, nandito po ang kanyang sinabi na imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Di ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman, dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Kita nyo mga kababayan, kung ikukumpara nyo, sabi ko nga mga kababayan, etong si Sara Duterte kay Attorney Claire Castro, malayong malayo sa pangangatwiran, mga kababayan, parehas abogado. Pero iba talaga mga kababayan, yung mga banat ni Attorney Claire Castro. Kung katalinuhan lang mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi matatawaran kung gaano kabilis mag-isip, sumagot sa mga aligasyon, sa mga fake news ng kampo netong si Boday. Di po ba mga kababayan? Alam nyo mga kababayan, sa tuwing magsasalita itong si Attorney Claire, alam nyo kung ano naiisip ko? Naiisip ko yung idol ko eh. Sino yung idol ko? Miriam Santiago. Mga kababayan, idol na idol ko yan, Miriam Santiago. Grabe yun mga kababayan. Matindi. Hindi nabahira ng korupsyon kailanman. Isa po yan sa tinitignan ko eh. Kung ikaw ba ay nabahira ng korupsyon, mga kababayan, ekes ka sa akin. Di ba? Sa inyo ba, okay lang? Kahit mangurakot yan? Sabi ni Paul Magalong, consular mo na, boss, bago mag-vice mayor, then mayor, Manila. Alam nyo, Paul Magalong, marami ako residente. May residente kong Caloocan, taga-Caloocan ako. Baka akala nyo, hindi naman taga-Caloocan. Inaano niya, pinopromote niya si Trillanes, taga-Caloocan po ako. Taga Valenzuela ako. Taga Bulacan ako. Taga Quezon City ako. At taga San Juan. Taga Green Hills po ako, mga kababayan. Taga Maynila. Oo, taga Maynila, taga Malate ako. Sa mga hindi lang nung nakakaalam. At taga saan? Taga Sampaloc ako. Kita nyo, mga kababayan? Hindi ho ako nagbibiro. Baka akala nyo, nagbibiro ako. Taga ano pa ako? Olonga po. Kita nyo? Taga Pangasinan. Dami, no? Mga kababayan, taga Cavite rin ako. Di ba? Taga Ilocos Sur din ako. Kita nyo, mga kababayan? Dami mga kababayan, maniwala kayo. Sige, tuloy. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Ayan, mga kababayan, asal bata naman talaga yan. Boss Mike, reply na lang muna. Sige, wala ako charge. Okay, ingat kayo nila Aichang dyan sa Japan. Kita-kita tayo soon. Malay mo, bago matapos ang taon nandiyan kami ni Jen Angeles uli, kababayan. Thank you. Sino yun? Hindi ko nakita. Sorry. Sige na. Ito na, mga kababayan. Punta naman natin yung talagang banat na ni Attorney Claire. Pasok! Ito lang. Kung totoong meron silang police report. Ayan, panoorin nyo ho yung paliwanag ni Attorney Claire Castro dito patungkol sa pinapakalat na naman nila na ito ang aking dokumento.
Gumaganon-ganon si Maharlika. Eto po ang sagot dyan, mga kababayan. Naman ni Atty. Claire Castro. Panoorin natin. Bago tayo magbigay ng reaksyon. Pasok! Ito lang. Kung totoong meron silang police report, tagal nang ini-issue to eh. Sa kanya pala galing. Siya pala pinagsimulan. Oh, Di ba? Kung totoo, di ba dapat nilabas na yan? oo nga. Di ba? Dapat nilabas na yan. Katulad ng video dati. Paurot-urot lang sila ng video. Oh, Ano sabi ni Pangulong Duterte dati? Kung meron niyang video, nung pa yan lumabas. Hindi yan totoo. correct. Oh, tama, mga kababayan. Ha? Bakit ho kanyo? Hindi ho, pay mura. May permanenteng address ko po lahat yan, mga binanggit ko. Opo, maniwala kayo, permanenteng mga address ko po yan. So mga kababayan, ito, no? Mga kababayan. Ito kasing sila, Sara, na pinapalabas nila na meron daw police report. Mga kababayan, parang yung polvoron video lang yan eh. Ang ginagawa nila, inuurot-urot nila yung mga tao. Pinatatakam-takam nila yung mga tao. Syempre, mga kababayan, yung pala, abay utos pala ni Aling Buday. Oo, yan pala mga kababayan utos ni Aling Buday siguro mga kababayan, etong sila Maharlika ay napangakuan ng mga posisyon na hindi na ibigay ng Pangulong Bongbong, kaya ngayon ay umaasa sila na sakasakali kahit na 2 araw na lang matira basta maagaw nila yung kapangyarihan. Pero inyo mga kababayan, matindi, hindi pa pagbigyan. Sino? Si Pangulong Bongbong na matapos. Gano'n na lang ba na tumulong kung para talaga sila sa bayan? Diba mga kababayan? O, gano'n lang yun Kung kayo talaga ay para sa bayan, tulungan nyo na lang. Total naman, ilang taon na lang natitira niyan. Yung 3 taon, abay hindi pa ba kayo nagsawa dyan? Hindi na kayo nagtagumpay, hayaan nyo na. Biruin nyo, nasasayang yung oras ni Pangulong Bongbong at ni Atty. Claire kakasagot lang sa inyo. Imbis na makagawa ng makabuluhan na trabaho, na gawain, itong mga namumuno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong, ayon, tinamaan kayo ng mga inang-inang lintik kayo. Diba? Wala kayong ginawa kundi manira ng manira. Siyempre, kailangan nilang sumagot at ipaliwanag at idepensa yung sarili nila. Kasi yung mga tao kapag hindi sinasagot yung mga tanong, iniisip, tama yung mga aligasyon yung fake news pala. Tao, kininayo. Diba? Yung gaganon-ganon, eto ang ebidensya ko. Ganon-ganon, mga kababayan, lumang-luma ng estilo yan Oo. Yan po, mga kababayan. Si Aling Buday. Ayan, binoljak ni Atty. Claire Castro. Tapos naglabas AI. Yun nga. Ito, ang tagal din ng ini-issue. The problem kasi, merong Facebook account, si First Lady. Makikita niyo yung events niya, activities niya. Pero despite that, ginanawa nila ng kwento. Correct, attorney. Panay nga share ko Alam niyo po ba, sinishare ko yung Facebook ni First Lady. Sinishare ko talaga para makita ng mga followers ko sa Facebook yung mga ginagawa at update kay First Lady, mga kababayan. Di po ba? Baka naman pwede niyong puntahan. Lisa Marcos. Opo, puntahan niyo lang po yun. Nako, mga kababayan, pakishare. Ano po? Sana magkita tayo. Oo naman bakit hindi tayo magkikita? Sasadyain natin yan. Diba? Oo, thank you. Tuloy. Na nakadetain. Hindi ba naman? Di ba? Vice President kayo. Sabi na, Torty. Buday! Wala kang ulo! Ay, hindi. May ulo, malaki. Malaki ulo. Kasama mukha. Buday! Wala kang utak! Bobo ka. Parang kulang na lang. Ganun na sabihin ni Atty. Claire kay Sara. Nakakahiya, mga kababayan. Nakakahiya. Bakit gigil sila kay FL? Siyempre, alam mo naman yung mga yan. Diba? Pinanggigigilan yung mag-asawa, yung first family. Siyempre, yun yung punterya nila Sabi, Atty. Claire, matindi rin Pwede mo naman
naman tanong sa airport kung dumating o hindi. Oo nga, bobo nga, attorney. Kahit naman doon sa immigration lang, itatawag lang mga kababayan. Oo, itatawag nyo lang. Immigration, magtatanong lang ako. Ganun ho magtanong si Buday. Siga ho yan di ba? Immigration, si Vice President Buday ito. Tatanong ko lang. Anong araw dumating? Anong oras dumating si First Lady? Anong oras? Si Vice President Buday ito, huwag kayong loloko-loko. Sumagot kayo na maayos. Mga kababayan, ito, ayon sa aking, ito po, totoo. Hindi na ho natin gagamitin yung pink palaka natin. Nakita po ng aking kaibigan, ito po totoo po. Nakikita po ng aking kaibigan, labas-pasok, saan? Sa US Embassy, ang First Lady. Ayan Tapos sasabihin nila, wanted daw sa Amerika ang First Lady. Di sana, hinuli na yan ng embassy. Bakit po labas-pasok ang First Lady? Paki-explain nga, Libayan. Bakit ang First Lady labas-pasok sa embassy? Kung talagang wanted siya doon, kung talagang may warrant siya doon. Pinang-inan nyo, puro na lang kayo fake news. Di na kayo mga nahiya. Ang kakapal talaga ng mukha nyo, parang mukha ni Sarah. Ni si Sarah yun, hindi namin kilala. Sige, si Buday. Yun, si Buday. Ang kapal ng mukha ni Buday talaga, Ano man nakalagay na event dun? Ito na sinabi ko, Girl Scouts of the Philippines. Ano magtanong ka? Ito ba totoo? Totoo ba to nangyari May 11? March 11? Anong ginawa nila? Wala. Di nila yan tatanungin kasi gusto Siyempre, hindi na nila tatanungin niya, attorney, mapapahiya sila. Ganon din naman yung naranasan kahit siguro si Arnold Lopez naranasan yun Hindi na itatanong yung mapapahiya sila, di ba? Ganun yun. Oo, ganun talaga mga kababayan. At ang ending niyan, magpapabiktim na naman yan, Dorothy Parker. Magpapabiktim si Sarah. Tapos bigla na naman, mga kababayan, tatawa ng mag-isa. Diba? Ganun ho lagi si Sarah Ay, mga kababayan, bibitinin ko kayo rito Babalik ko ako kasi meron pa akong meeting sa Makati, mga kababayan. So napakahalaga nito. Hindi ko lang alam kung sino yung sinasabing gusto kong makaharap. Opo, ewan ko, marami tayong fans, mga kababayan Oo. Gusto kong makaharap. Alam nyo naman ako, hindi naman ako suplado, no? Kaya mga kababayan, pagkatapos ng live na to, hindi pa natatapos tong music natin, no? Yung ating sandigan, nagda-drive na ho ako. So mga kababayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nagla-like, bago tayo maghiwa-hiwalay, isang like naman po dyan, mga kababayan. At syempre, ako po, lagi ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabi po, mahalin po natin ang ating kapwa. Paul Agustini, no problem. Ipagdasal po natin ang ating bansa. Charlie Whiskey. Lindsay. Deminolds. Lydia Glenn. Shout out po sa inyong lahat. Ebelinda Villanueva. Diane Asuncion. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Bye-bye po. Our beloved Boss Mike Cervera.